Being an EDUC student is not easy as we encounter difficulties, but we never let that run our lives. So get ready with us as we prepare to go to school. From Bulacan State University Bustos Campus, we are your Disney Princesses. This is Jeneline Cahalhal, Lois Angeli Andrada, Sofia Robles, and I, Jazzy Rafaela. This is A Day in Our Life. So hello again guys, we are here at Bulacan State University, Bustos Campus. Ngayon ay ating pag-uusapan ang isa sa controversial issue na kinakaharap ng ating mga estudyante dito sa BSU Bustos. Stress. Stress ka ba? Anong nakakapagpa-stress sa'yo? How do students cope with their pain? How do students cope with their stress? Let us find out how do students here at Bustos Campus cope with their stress. Hello ate. Hello. Ano pangalan mo? Ako po si Lea Patricia Buko. Ano pong course niyo? Ako po ngayon ay nagtitake ng course na education. Anong nakakapag-stress sa'yo? Sa ngayon, nakakapagpa-stress sa akin dahil papatapos na nga yung semester. So, dumadami na yung mga schoolworks and activities na binibigay ng mga professor namin. Yun yung isa sa mga nagpapa-stress sa akin kasi hindi ko siya ma-handle, hindi ko alam kung paano, kung alin yung unahin, kung alin yung unahin na tapusin. Yun, sobrang dami, hindi ko siya ma-handle. You cope up with it. Sa ngayon, yung time management ko yung pinagpopokusan ko para nang sa ganon, mas ma-manage, mas time to time ko talaga magawa yung mga activities na binibigay ng mga professor ko. Para nang sa ganon, yung kung alin yung unang deadline ng mga activities, yun yung una kong pinapasa. Thank you. Okay. Ano pong pangalan mo? John Christian Cunanan. Okay, Kuya John Christian, anong course po ang tinitake mo ngayon? Ano po? BSBA, Business Ad. Okay, sa usapan namang stress, nai-stress ka po ba o stress ka ba sa mga panahon na to? Stress. Stress. So, paano mo siya ma-define? Kumbaga, ano yung mga nakakapagpa-stress sa'yo? Tulad ngayon, bilang SK ng Tilopayong. Tapos, di ba, as a student, parang ang hirap ng schedule ang pagiging SK tsaka ng student. Lalo na ngayon sa barangay may basketball league na napakahirap gawin. Ayun. Kuya, sa stress na pinagdadaanan mo na yon, papaano mo siya nalalampasan o papaano mo na-handle yun? Para sa akin, parang isa sa napakahalaga is time management. Tapos kung paano mo siya, ano yung priority mo na dapat unahin, tsaka ano yung sumunod para within the day matapos mo yung kailangan mong tapusin. Okay. Thank you, Kuya. Kaya mo yan kung ano man yung mga pinagdadaanan mo ngayon. Sige. So hello po, ano pong pangalan nila? JB Manikis po. So Kuya JB, ano pong course nyo? BSIT. Okay, BSIT. So na-stress po ba kayo? Oo naman. So ano pong mga bagay na nakakapagpa-stress po sa inyo? Yung una, yung pagkocode. Siyempre yan. Kasi napakahirap yan eh. Saka yung mga projects. Kahit wala akong ginagawa, nakaka-stress pa rin. Yun. So paano nyo po nako-cope up or paano nyo po nahahandle yung stress na yun? Ano lang, na-handle ko siya nakikinig lang ako ng music. Ganun lang. Kasi musician ako. Okay. Thank you po. Thank you. Hi, good morning ate. Good morning. Ano pong pangalan nyo? Sharina Gaylan Rivera po. Ano pong course nyo? B.Ed. B.Ed din po. So, sa panahon po ba na to or sa year nyo po ng pag-aaral is ano po yung nakakapagpa-stress sa inyo? Kasi kung di mo may tatanong, sabihin ko na ba? Kasi working student kasi ako. So, talagang nakaka-stress pag sabayin siya, lalo ngayon. Pero, meron ding part sa akin na nakakatulong siya kasi online eh. Kasi nasa 21st century na tayo eh. Nung type ng education, talagang nakaka-stress yung part na pagka merong kailangan tapusin on time, hindi mo matatapos kasi may trabaho ka. Pero may part din naman na nakakatulong dahil
ma-access mo yung meet every time, anywhere, ganun. So, sa mga nabanggit niyo po na stress, ay paano niyo na-handle or paano niyo na lalagpasan yung mga stress na yon? So, pagka ganito talagang working student ka, time management ang pinakakailangan mo unang-una. Tapos, syempre, maging responsable ka. Kasi, syempre, alam mo yun, commitment mo yun eh. Yung pag-aaral tsaka pagtatrabaho. Choice mo yun. Ikaw yung namili nun. So, parang ang ginagawa ko lang, ayun, schedule, tamang schedule. Tapos, alam mo dapat yung priority mo, which is yung pag-aaral. Yeah. Ay, maraming salamat po. Sana po sa mga stress na pinagdadaanan nyo ay malagpasan nyo ito at makatapos kayo ng pag-aaral. Maraming salamat po. One, two, three. Okay. So, nakatapos na po kami mag-interview. Bakit hindi tayo masaya? Stress ba kayo? Stress ka ba? Stress ako. Tama. Opo. 1, 2, 3. Hi guys! So, eto ulit kami. At nakatapos kami mag-interview. So guys, alam niyo ba, napansin ko kanina na yung mga sagot nila sa on how they cope up is mostly time management. So kayo ba, how you cope up with stress? Personally kasi ako, katulad ng sagot ng isa kanina, yung in-interview ko, sagot niya kasi nakikinig siya sa music. So parang ganun din kasi ako mag-cope up ng stress. Makinig sa music, any kind of music naman. Yung slow, ano lang yung melody, or yung upbeat, ganun. Pero mostly upbeat kasi nakakaano talaga siya, kumbaga naaalog din yung utak ko. So, kayo ba? Ako naman, ang ginagawa ko, tinitigilan ko muna kung ano yung mga ginagawa ko. Kasi, para lang ma-free yung mind ko. Kapag kasi ang dami mong iniisip, hindi ka talaga makakausap, di ba? Kaya yun, makapag-relax muna, tapos balik ulit sa lahat. So, Jenna. Kain lang. Yun lang ang iniisip ko. Pag iniisip mo lahat ng gagawin, parang wala, sasabog na yung utak mo. Kala ko, Sabog na yung utak mo, kakaisip ko para pag ganyan sabay-sabay. Mas tigil mo yan, kain ka lang ng kain para pag, makakapag-isip ka na ng gagawin. Paano yung hindi may stress? ayan ang sana all. Grabe na. Na-joke lang. Personally, siguro how I dealt with my stress the past few weeks kasi by exploring and adventuring the world. Siguro dahil palagala ako, palalabas ako. So, I take time and pause for a minute para take a deep breath and gumala. Gumala ang aking coping mechanism, yes. So, ayun, bukod sa paggala, siguro movie marathon, and of course music takes the pain away. So siguro ayun. And lately siguro as an edu student, ano yung mga stress na naranasan natin? Ako siguro yung sunod-sunod na work ng mga kailangan gawin, tapusin. Alam mo yun, yung kumbaga nagkakaipon-ipon na merong same date yung pasahan, merong yung hindi mo alam yung gagawin mo. Pero pagka kasi na-stress ka, hindi mo kailangan, sabi nga ni Sophia, huminto ka, huwag mo ituloy-tuloy. Kasi the more na mas tinutuloy-tuloy mo, mas nabablanko lang yung utak mo. So, ayun, hinihinto ko rin. Or minsan, habang gumagawa ako, may naka-earphones ako, para nakikinig ako ng music. Mas nag-flow yung thoughts, gano'n. Ayun, same lang. Kasi magkakaklase naman tayo. I believe, pare-pares tayong pinagdadaanan, di ba? So yun, hindi naman natin masisisi yung mga prof natin na bakit sila sabay-sabay nagbibigay ng gawain. Kasi part ng buhay natin yun. Kasi nga nag-aaral tayo. Pero, ayun, ang ginagawa ko lang naman ay wala akong ginagawa. Hindi ko na alam kasi kung ano yung gagawin eh. Di ba ang sabi nila kanina, magkaroon daw ng time management, tamang pag-manage ng oras. Pero,
andun pa din kasi yun eh, kapag inano mo pa yung oras mo, kapag manage, parang ganun lang din yung nangyayari. Kaya parang ang siniset ko na lang sa mind ko na kailangan ko matapos yun, na day by day dapat may natatapos. Sabi nga, ang favorite ko talagang quote ay slow progress is still a progress. Kasi ano man yun, gano'n man katagal yun, pero I believe matatapos din lahat ng mga pinagdadaanan natin. So all in all, pag sinummarize natin na pag-usapan dito is stress is what keeps us going. Yes. Nabubuhay tayo ng dahil sa stress. And ayun yung nagiging part ng foundation natin to become the better version of ourselves. True. And siguro yung nagiging foundation din natin para maging isang mabuting guro in the near future. Yes. Na unti-unti nating ginagapa, unti-unti nating ginagawa. And sabi ni Sophia, a slow progress is still a progress. Yes, correct. And siguro, we had our differences, we had our faults. Pero in the end, we're still making our way. We're supposed to make mistakes. We're supposed to be stressed talaga. And we're supposed to be corrected by the people surrounds us. Kasi making mistakes doesn't mean wala na. Making mistakes means may matututunan kang panibago. Diba? So, what a realization. Ano da? What a realization. Yes. So we had our realization today, and for this time of day, ayan, may mga sumisigaw sa paligid. Okay. But in the end, stress is what keeps us going and living. Dahil dyan, bigyan ng good job ba si Jelly? DJOB, good job. Good job. Ang realization ko for today's video, very vlogger. Ang akin lang ay lahat tayo may pinagdadaan. Diba? Kasi iba-ibang courses yun eh, pero naniniwala ako na lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya kung nasa isip mo na gusto mo nang huminto, wag. Kasi hindi ka nag-iisa. At yung mga sinasabi nila kung paano sila nakapag-cope up, meron ka ding dahilan yan para mapagtagumpayan mo yan. Kaya tuloy lang tayo. Genevieve, bigyan mo nga si Sophia ng art. From your favorite vlogger, stay positive! Thank you for watching! Wait! Bago ka umalis, can you share to us kung ano yung stress na nararanasan mo at paano mo nako-cope or nakahandle ito? So, share your thoughts or feelings with us in the comment section and pa-like, share, and subscribe! Tapos may bloopers tayo. Siguro more on... Ganun na ba talaga? Game na ba ito? Oo, Kala ko nag-ulokohan lang tayo. Students here at Bulso Campus, hope nila yung